topic po sa hapong ito na atin pong matutunghayan sa banal na kasulatan, yung tungkol sa mga plano ng Diyos na ito ay isinulat sa banal na kasulatan at kung paano siya gumamit ng mga instrumento na maging kasangkapan ng Diyos upang gaganap sa kanyang mga layunin, na ito ay pinag-uusapan pa mula sa Genesis hanggang Revelation, na kadalasan pong binabanggit sa Biblia ang buhay ng bawat mga lingkod ng Diyos mula sa kanyang mga propeta hanggang kay Kristo, hanggang sa panahon natin, na ang paliwanag ni Apostol Pablo sa Romans chapter 11 verse 29, na ang kaloob ay hindi nagbabago. Sa English is not irrevocable. Sa panahon natin, ang pagpapakita po ng Diyos sa mga tinawag niya mula sa unang panahon hanggang sa panahon natin, ito ay makikita din natin na meron ding gumaganap na kasangkapan na sila ay gumaganap sa paggawa ng kasamaan. Meron ding kasangkapan na ginagamit ang Diyos upang ang kasangkapan niyang ito ay gaganap sa kabanalan, sa katuwiran, at pagsunod doon sa itinakda ng Diyos mula pa nung una hanggang sa panahon natin, upang mamuhay ang tao ayon sa pamumuhay ng ating Panginoong Jesucristo. At dito po ay mababasa natin yung sulat ng mga propeta sa panahon ni Samuel sa 2 Samuel chapter 15 verse 1. 2 Samuel chapter 15 verse 1. At nangyari pagkatapos nito na naghanda si Absalom ang isang karo at ang mga kabayo, at 50 lalaking tatakbo sa unahan niya. Verse 2. At bumangon maaga si Absalom at tumayo sa tabi ng daan sa pintuang bayan. At nangyari pagka ang sino mang tao ay mayroong usap na ilalapat sa hari upang hatunggan, at tinatawag ni Absalom at sinabi, taga saang bayan kaya ka? At kanyang sinabi, ang iyong lingkod ay isa sa mga lipig ng Israel. Verse 4. 3. At sinabi ni Absalom sa kanya, tignan mo ang inyong usap ay mabuti at matuwid, ngunit walang kinatawan ang hari na dumating sa inyong usap. Uminig sa inyong usap. 4. Sinabi ni Absalom, huwag dito o maging hukom sana ako sa lupain, upang ang bawat tao na may anumang usap o anumang bagay ay pumarito sa akin at siya ay aking magawan ng katuwiran. Yan. Sa paliwanag po dyan sa panahon ni Absalom bilang lingkod ng Diyos, alam ni Absalom ang kanyang kaloob na mula sa Diyos, na kung merong usapin na worldly or spiritually, physically, ang pagkatao ni Absalom bilang lingkod ng Diyos, ito ang kanyang bunghangad sa kanyang sarili na bilang kabilang doon sa devices ng Diyos, bilang tao, bilang lingkod ng Diyos, na isa sa mga plano ng Diyos na nasa isang tao, at ang taong ito ay may plano, na ang planong ito ay mula sa Diyos, na ang planong na mula sa Diyos
ito ay gagawing isa sa mga kasangkapan ng Diyos doon sa tao na kanyang gagamitin, even spiritual, even literal, physical, and material. So pag tinignan natin yung binanggit ko po from Genesis to Revelation, yun po ay nangyayari na. At sa ating panahon, na rinig na natin yung mga salitang million, billion, trillions, quadrillion, zillion, lahat po narinig na natin yan at yun ay taglay na ng apat na sulok ng daigdig in more than 191 nation na yung silver and gold, lahat ng mga mahalagang bato, yun ay nasa alinmang bansa ngayon na ito ay taglay na ng pamamahala bilang kasangkapan ng Diyos upang pairalin ng Diyos ang kanyang mga kalooban sa ibabaw ng daigdig na ito. At dito sa panahon ni Absalom, ipinakita din po dito sa 1 King chapter 1 verse 5. Nung magkagayoy, namagtaas si Adonia na anak ni Hangit na nagsabi, ako'y magiging hari at siya'y naghanda ng mga karo at mga nangangabayo at 5 lalaki na mananakbo sa unahan niya. Yung pag-determine niya sa kanyang sarili na siya ay magiging hari, nagkaroon siya ng kaisipan na kung paano ihanda ang kanyang nasasakupan sa misyon ng kanyang tinanggap mula sa Diyos na bilang kasangkapan ng Diyos physically, na katulad ni Absalom at ni Adoniha na may ganong pagkaunawa na tinanggap mula sa Diyos upang pangasiwaan niya ang kanyang pagiging hari sa panahon niya. So, ibig sabihin, ang time natin ngayon, yung God's plan as a devices to men and women, hindi katakataka ngayon na may mga politiko, may mga barangay captain, may mayor, may congressman, may senador, may presidente, at may mga instrumento ang bawat bansa sa iba't ibang bansa upang pangasiwaan ang bawat bansa na kinabibilangan ng bawat tao. At hindi rin katakataka na may mga propita mula sa literal na kalagayan hanggang sa spiritual na kalagayan hanggang sa panahon natin, tulad ng binanggit ni Apostol Pablo, ang kaloob ay hindi nagbabago. Tingnan natin sa English Bible yung Romans chapter 11 verse 29. For the gift and calling of God are without repentance. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. English, English, for the gift and calling of God are without repentance. Sister Dedication, basa. For the gift and calling for God are without repentance. Sister Ima. For the gifts and calling of God without repentance. Sister Mila. Repentance. Repentance, di nagbabago, irrevocable, or hindi nagbabago. Ang kasangkapan na ginagamit ng Diyos kung paano tumawag siya ng mga propeta at mga apostol hanggang sa panahon natin is not irrevocable or repentance. Hindi nagbabago. Yeah. At yun ay plano ng Diyos
na ang sino mang tao ay gagawin niyang kasangkapan, lalaki o babae, upang matupad ang kanyang kalooban. At katulad ng kanyang sinabi, God create darkness in light. So saan nagmula ang salitang God create darkness and light? Isaiah chapter 45 verse 7. Tingnan natin. Hmm. Aking nilalagay ang liwanag at nilikha ko ang kadiliman. Ako'y gumagawa ng kapayapaan at lumilikha ako ng kasamaan. Ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na ito. Yun. God create darkness and light. Ngayon sa plan of God to His men and women as a devices of His plan from Genesis to Revelation. If we took dispensation, our time is spirit dispensation. Ang worldly time, which is evil time, ay time natin. Now, ang gaganap sa panahon natin, ang gumagawa sa panahon natin, ang mga leader sa panahon natin, ang mga namumuno sa panahon natin, bawat bansa, ang mga abogado, ang mga justices sa panahon natin, ang ating pamilya sa panahon natin, ang ating mga pinag-aaral sa panahon natin. Ilang libo ang mga nagtatapos, ilang libo ang walang pinag-aralan. Ilang libo ang mga taong pakalat-kalat sa kalye, ilang libo ang mga taong hindi nagpapagamit as a human, as men and women. At maraming hindi alam ang tao kung ano dapat gagawin. Now, in thousands of servants of the Lord, na-discover natin ang ilang mga profession ng bawat tao. Especially yung mga naglilingkod sa Diyos. Na ito ay ginawa ng isang profession. Plan of men as one of the devices of God. Pagka nakita mo, sino yung mga yan? Pastor. Sino yung mga yan? Bishop. Sino yung mga yan? Preacher. Sino yung mga yan? Lingkod ng Diyos. Okay. Mga lingkod ng Diyos. Itong mga lingkod ng Diyos, mga kasangkapan mula sa Diyos. Opo, mga kasangkapan mula sa Diyos. Di ba ganyan po ang ating paglilingkod? Anong church nyo? Buddhism. Anong church nyo? Seventh Adventist. Anong church nyo? Born again. Anong church nyo? Roman Catholic. Anong church nyo? Trinitarian. May mga church na may inang Diyos. May mga church na ang Diyos may asawa. May mga church na ang ating Savior ay hindi nabuhay. May mga church na nagsabi ng ating Savior ay hindi Diyos. May mga church na nagsasabi na ang ating Savior ay propeta lang. So sa dami pong mga churches, at hindi na po natin ikapagkaila sapagkat dito sa hula ni Propeta Ezekiel na bilang kasangkapan din ng Diyos sa panahon po niya. Sa chapter 16 verse 44 ng Ezekiel. Narito bawat sumasambit ng mga kawikaan ay sasabitin ang kawikaan ito laban sa iyo. Nasasabihin, kung ano ang ina, gayon din ang kanyang anak na babae. Tuloy. 45, ikaw ang anak ng babae ng iyong ina, na nagtakwil ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak, at ikaw kapatid ng iyong mga kapatid,
na nagtakwil ng kanilang mga asawa at sa kanilang mga anak. Ang iyong ina ay Hitiya at ang iyong ama ay Amoryo. Kung mapansin niyo po yung sulat ni Propeta Ezekiel from chapter 44, yung kasamaan po ay maituring na nagmula sa Jerusalem. Na ang Jerusalem na pinakasentro ng worship, ibig sabihin sa mga festival sa time ni Moises, na doon din nagmula ang kasamaan na higit pa sa Sodom at Gomora. Kasi po ang kaso ng Sodom at Gomora ay ang lalaki sa kapwa lalaki. Ngunit itong kaso sa Jerusalem, yung pagtakwil ng ayon sa scripture na kababasa lang po, na kung ano ang ina, gayon ang kanyang anak na babae. Kung ano ang kanyang natutunan, ganon din ang matutunan ng kanyang anak. Ibig sabihin kung ang isang devices o kasangkapan na nagtuturo ayon sa natutunan, babae o lalaki, kung umiba doon sa itinakda ng Diyos na original na kasangkapan, like nung sabi ng Diyos kay Moises sa chapter 12 ng Exodo, kumuha ka ng kordero sa ikasampu. Na itong buwan na ito sa Exodo chapter 13 verse 4, sa buwan ng Abib, na ang Abib sa Hebrew ay first month of the year, na ang first month of the year sa time natin, na doon sa Abib, binubuo siya ng March, April, na itong March, April ay nakadesign sa birth ni Jesus Christ at yung first month niya sa ibabaw ng daigdig na ito. So yung plan of men as a devices, kailangan naka-ugnay doon sa plano ng Diyos. Ngunit, itong ina na ito hindi nakaugnay sa plano ng Diyos. At ang plano ng ina na ito, yan ang pinagpatuloy sa kanyang anak. At ang natutunan ng kanyang anak, iyong natutunan ng kanyang ina. Itong nangyari sa panahon natin ngayon. Kaya ang Jerusalem ay maituring na pinakamasama na nangyari kaysa panahon ng Sodom at Gomora. So ang kaso ng Sodom at Gomora, mas magaan pa kaysa pagsuway ng tao. Sapagkat ang aral po, ang utos, ay nagmula sa Diyos na ang Jerusalem doon po pinagtitipunan tulad ng mga Feast of Unleavened Bread, Feast of Pentecost sa time natin, at Feast of Tabernacle. 7 days flat yun. At doon nagsama-sama ang mga saserdote para balangkasin ang kautusan ng Diyos. At ito ay sinira ng tao. Bakit po? Sapagkat yung first month of the year, tingnan natin, Exodus chapter 13 verse 4. 13 verse 4. Sa araw na ito ay umalis kayo ng buwan ng Abib. Yung buwan ng Abib is first month of the year. Na itong first month of the year, sa malalim po na pag-aaral sa mga professor, based on the Thompson's Bible, ang Abib ay binubuo ng March, April. Na itong March, April, nakadesign siya kay Jesus Christ mula nung pinanganak hanggang yung first month niya sa daigdig na ito. Ngayon, yung first month niya, ibig sabihin, nagmula doon sa 9 month, na after 9 month na pinanganak siya ni Mary, ang kanyang unang buwan from March, ang kasundag March sa buwan ng Gregorian is April. So, bababa tayo. Paano naging March?
Pagdating sa Lucas chapter 1 verse 26, dumating si Gabriel kay Mary sa buwan ng ika-6. Na yung buwan ng ika-6 na Gregorian calendar, na ang pagpatala ni Mary at ni Joseph, yun po ay Gregorian calendar, na ang time ng pagdating ni Gabriel sa kanila, sa ika-6 na buwan sa Gregorian calendar, na ang ika-6 na buwan sa panahon natin sa Gregorian calendar ay June. Kaya doon nabubuking po yung doctrine, yung plano ni Satanas, na wala pong physical contact sa Eden between Abel and Eve, kundi ang pagsang-ayon ni Eva sa maling sinabi ng ahas sa kanya, laban doon sa sinasabi ng Diyos. Sa panahon natin, kapag sumang-ayon ka, o ang isang tao, nag-amen, naniwala na hayaan na lang kasi sa Diyos naman yan, hindi po ganon. Plan as the devices of men, God create darkness and light. Tingnan nating mabuti, brothers and sisters in Christ, local, international. Yung ating paglilingkod sa Diyos, baka hindi na. Yung ating pagsunod sa Diyos, baka hindi na. Yung ating paniniwala, baka hindi na po. Sapagkat as a devices, si Moises, isa sa mga kasangkapan ng Diyos, sinunod niya ang first month of the year. At nung kumuha siya ng kordero sa ikasampo on the first month of the year, which is Abib, April sa panahon natin, sapagkat iyong 6 months na June, pumasok yung binhi kay Mary. Tinanggap niya ang mensahe mula sa Diyos. Ang first month sa kanyang tiyan is July. July, August, September, October, November, December, January, February, March. Ngayon, nung pinanganak si Christ on the 9th month, ang first month ni Christ is April. O kung titingnan mo ngayon po, sa computations, lalo na po sa mga malalim na pag-aaral, tama lang na December din na dineclare si Christ na pinanganak. Kapag ginamit mo ang April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ang nangyari, ang ginamit ngayong first month of the year sa kalendar natin, yung international calendar, ang first month of the year is January, hindi April. Makikita mo na yung plan of God at yung plan of man, yung devices ng Diyos, originally, through Jesus Christ, nilantad ngayon ng Panginoon. Those are devices today. Sinira nila ng mga taong ito, yung original na devices ng Diyos. Okay, di ka maniwala sa mga apostol, di ka maniwala sa mga propeta. Maglagay ka dyan ng apostol propeta. Go ahead. Pero walang pwedeng sumira sapagkat si Kristo ang naglantad na tunay na larawan at devices ng Diyos para po ang daigdig na ito, makikita nila kung gaano ka puwersa ang plano ng Diyos na walang pwedeng magbago sa plano ng Diyos. Kaya mahirap po mag-aral ng isang profesyon na hindi mo gusto. Kaya mayroong mga tao, pag sinabi mo, gusto kong electronics, ngayon sabi ng magulang, hindi kaya, mag-labor ka na lang. Gusto kong magiging doktor, hindi kaya kasi mahal ang bayaran. Ito na lang ang kurso mo. Gusto kong maging engineer. Gusto kong maging abogado. Wag kasi mahal. Mag-ano ka na lang, college level, mag-welder ka na lang. Gusto kong maging architect. Wag mag-ano ka na lang, mag-aral ka na ng 2 years kasi mahal ang gastusin. Ngayon, ano nangyari sa mga estudyante? Ano nangyayari sa mga nagtapos? Ano man nangyayari sa mga nagkaedad na?
at may pamilya at nagkaanak na, anong nangyari sa environment? Anong naging plano ng bawat family? Anong naging plano ng gobyerno? Anong naging plano ng church sa panahon natin ngayon? Sino ang totoong devices ng Diyos ngayon sa panahon natin? Like nung implementation ng December 25. Like nung implementation ng aral, si Christ pinanganak ng December 25. Okay, isa lang po yan. Balik tayo. Doon sa Exodus chapter 12, pinakuha si Moises ng kordero sa pitsa ng ikasampo. Abib 10, sa Hebro, April 1, April, first month of the year, sa April 10 sa Gregorian calendar. Ang sabi doon, alagaan ng 4 na araw. Pagdating sa ika-4 ng araw, papatayin sa paglubog ng araw. So doon pa lang, may time na kailangan susundan, na kailangan sundan ni Moises at pinatunayan ng Panginoon na si Moises ay kasangkapan ng Diyos na ilabas ang Israel sa Egypt na inalipin ng more than 400 years. Na kung hindi sinunod ni Moises ang instruction ng Diyos at hindi kasangkapan si Moises ng Diyos, hindi makalabas ang Israel sa pagkaalipin sa Ehipto. Now, sa time natin, sa plan ng Diyos, nakikita mo na ang Ehipto, spiritual sa time natin, is a place of sinner against God, against the original Jerusalem, against the will of God. Okay. Sa time natin, spiritually, kapag hindi maipamuhay ang kasagraduhan, ang kabanalan, ang katuwiran, that they are claiming as a devices of God, ibig sabihin, plano lang niya yon, hindi plano ng Diyos. Mahirap yun. Na kailangan, kung anong plano ng Diyos kay Moises, plano mo rin tulad ng plano ni Moises. Sinong katuparan sa kordero na pinatay ni Moises? Si Kristo. Si Christ ngayon ang katuparan sa pagsunod ni Moises mula sa Diyos. Tayo naman ngayon, susunod kay Kristo na siyang katuparan sa pagganap ni Moises. Na tayo ngayon magiging kasangkapan na hindi natin baguhin yung instruction ng Diyos kay Moises through Jesus Christ sa time natin. Kaya mayroong pag-aaral tungkol sa devices, both law and grace, na gagamit ka ng buwan, gagamit ka ng pitsa, gagamit ka ng tamang araw. Sapagkat hindi makalabas ang Israel sa Egypt kung hindi sinunod ni Moises ang instruction ng Diyos kung anong buwan siya kukuha ng kordero. Kaya ang tanong, napaka-importante pa ang paggamit ng buwan. Importante. Dahil hindi makalabas ang Israel sa Egypt kung hindi sinunod ni Moises ang instruction ng Diyos sa paggamit ng tamang buwan at tamang pitsa. Tayo din hindi makalabas sa traditions of men as a sinners before, as a Gentile before, kung hindi tayo susunod sa tamang instruction ng Diyos. Kung ginamit si Moises bilang devices ng Diyos, susundan natin siya. Through Jesus Christ, ang lahat nilantad, ito yung kasangkapan ko, ito yung kasangkapan ko. Sa panahon ni Apostol Pablo, pinakita niya sa kanyang paliwanag ito. Yan na. Ang paliwanag niya sa taga-Roma, sapagkat matagal na kinulong si Apostol Pablo sa Roma at doon din po siya pinatay. Kaya maniwala tayo na ang malaking pananagutan ng mga emperor noon mula sa Diyos, ito ay hindi maaaring tunay na kasangkapan upang sundin natin sa ikapapahamak natin. Kailangan sa pag-aaral, sa pagtuturo,
Hindi tayo nakatingin sa anumang bagay kundi iyong katiyakan sapagkat ang tao hindi manatili sa daigdig na ito, minsan lang nabubuhay. At yung eternal life na pinangako ng Diyos, siya lang ang maglalagay kung saan ang direksyon ng isang tao. Ngunit may mga nagkasala, katulad ni Apostol Pablo, na akala nila hindi mababago si Pablo, license to kill. Na sa time natin, hindi rin natin alam kung sino ang gagamitin ng Diyos na maging kasangkapan para sa next generation, kaya pinagbabawal ang pagja-judge, no? Di natin alam na itong Trinitarian mapunta sa born again, itong born again mapunta sa Christ believers, itong Roman Catholic ay mapunta po sa mga churches na talagang very close doon sa aral ng Diyos. So, ang mga devices na ginamit ng Diyos, isa sa mga pinaliwanag ni Paul sa taga-Roma, sa Romans chapter 6 verse 13. Ito po ang kanya pong paliwanag na direktahan. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkat sa kasalanan na pinakasangkapan na kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad na nangabuhay sa mga patay at ang inyong mga sangkap na pinakasangkapan ng katawan ng Diyos. Katuwiran. Katuwiran ng Diyos. Isipin niyo po, kapag binago ang plano ng Diyos, na bagamat itong Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto, nahayag ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang larawan. And that is Colossians chapter 1 verse 15 up to 18. Now, si Christ is the number one devices of God to prove na ang pangalan ng Diyos ay binigay sa Kanya. In John chapter 17 verse 6. To live like Christ, Colossians chapter 2 verse 6, ang devices na ito ay kailangan tularan ng buong mananampalataya sa buong daigdig na kinikilala itong Savior, itong Redeemer sa buong sangkatauhan. Nilinaw ni Paul na huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan sa kalikuan. Ibig sabihin, if you are baptized in the name of Jesus Christ, if you are a preacher, if you are a pastor, if you are servants of the Lord, yung devices mo from head to toe, okay, iniingatan na siya na huwag na maging kasangkapan ito sa anumang kalikuan. Halimbawa, kasinungalingan, nag-iisip ng masama laban sa kapwa, nagpaplano ng masama sa anumang bagay na hindi nakalugod sa Diyos, nagpaplano ng mga bagay na hindi ayon sa katuwiran ng Diyos, nagtuturo sa mga bagay na hindi ayon sa itinakda ng Diyos. Yung salitang ito sa English, members as instrument of unrighteousness unto sin. Ibig sabihin, yung kalikuang tinutukoy niyan is kasalanan. Yung sin na pagkakasala ukol sa laman, sabi sa 1 John, may kapatawaran. Pero yung kasalanang ukol sa espiritu, kapag nagkasala ang isang tao, walang kapatawaran. So yung plan of God, yung plan and devices of men, yung devices na ito, kapag nagkasala, binago niya yung plano ng Diyos through Jesus Christ at ginawa na ni Moises na hayag na kay Kristo. Nilinaw ni Paul, if you are a devices of God, huwag mong gamitin ang iyong sarili bilang kasangkapan sa kalikuan. Sa English, sin. Ngayon, kung nagkasala ang isang tao laban sa laman at dugo, mayroong kapatawaran. Pero kung nagkasala ang isang tao laban sa espiritu, 1 John, walang kapatawaran.
At isa dito sa pinakita that we will be defeated in this world, na pinakita ng mga devices din ng Diyos, mga kasangkapan na ginamit niya, kung paano din sila nagtagumpay nito sapagkat ang sabi sa sunod na stanza na binasa ko, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Okay? Sa Diyos. Hindi na pwedeng maghandog kung ano pang handog, kundi sa Diyos. Na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katuwiran sa Diyos. Tanong, ilang kayang mga pastor ngayon na lasinggo? Ilang kayang mga bishop ngayong lasinggo? Anong klase bang bishop ang dapat itayo? Di ba tayo sa chapter 20 verse 28? Sa Timothy, na ang qualification, ang requirement kailangan makita sa kanya. Isang asawa na ito ay sapat mamana. Hindi mahilig sa salapi. Yung requirement na ito ipinakita na itong bishop na ito at sa 1 Peter chapter 2 verse 25, yung pastor at bishop na siyang kinauwi ng kaluluwa, na itong mga ito ay isa sa mga kasangkapan ng Diyos na ang kanilang sarili iniingatan na huwag maging kasangkapan sa kalikuan. Kaya pagkausap natin ang mga may kaloob na ito bilang kasangkapan, ingatan natin na ang mga sinasabi natin nakaugnay doon sa original na itinakda ng Diyos. Bilang unang kasangkapan katulad ng ating Panginoon sa Kristo. Okay. Si Esther po, nagpaliwanag dito at very common si Esther sa kanyang time na ginagamit po sa pagtuturo ang kanyang mga sulat dito. Esther chapter 9 verse 25. Chapter 9 verse 25. Chapter 9 verse 25 ng Esther. Ngunit nang dumating sa harap ng hari ang bagay, ay kanyang iniutos sa pamamagitan ng mga sulat na ang kanyang masamang balita na kanyang ibinanta laban sa mga Hudyo ay mauli sa kanyang sariling ulo. Tuloy. At siya at ang kanyang mga anak ay matibay sa bibitayan. Tuloy. Mabitay sa bibitayan. Therefore, Kaya't kanilang tinawag ang mga araw na ito na Purim, ayon sa pangalan ng Tuo. Kaya't dahil sa lahat na salita ng sulat na ito at ng kanilang nakita tungkol sa bagay na ito at dumating sa kanila. Tuloy. Ang mga Hudyo ay nangagpasya at nagsipangako sa kanilang sarili at sa kanilang binhi at sa lahat ng yaon na nagpisan sa kanila na anupat huwag magkulang na kanilang ipangingilin ang 2 araw na ito at ayon sa sulat niyaon at ayon sa takdang panahon niyaon taon-taon. Tuloy. At ang mga araw na ito ay alalahanin at ipangingilin sa buong panahon na bawat angkan, ng bawat lalawigan at ng bawat bayan at ng mga araw na ito ng Purim ay hindi lilipas sa mga Hudyo o ang alaala man sa mga yaon ay lilipas sa kanilang binhi. Balik sa verse 25. Verse 25. Ngunit nang dumating sa harap ng hari ang bagay, ay kanyang iniutos sa pamamagitan ng mga sulat ng kanyang masamang banta, ng kanyang bininta laban sa mga Hudyo, ay nauwi sa kanyang sariling ulo, at siya at ang kanyang mga anak ay mabitay sa bibitaya. Kaya kung titingnan mo po, mahirap ang posisyon ng isang leader, ng isang king, ng isang presidente, ng isang barangay captain. Sapagkat bawat leader, merong mga informante na sa time nga natin, Vice President merong intelligence fund, President merong intelligence fund.
Hindi yan thousand, million at billion ang mga budget niyan. In every churches, in every leader, in every department, may mga leader na itong mga leader that must be one of the devices of God. May alam siya sa Biblia, may alam siya sa salita ng Diyos. Paano kung wala? Ang plan niya magiging plan sa sarili lang niya. Like nung profession niya, engineer siya. Natural, ang kanyang plano, ang kaalaman diyan sa pagiging engineer. Kung architect siya, ang kanyang gagamitin, yung kanyang plano sa pagiging architect. Kung pastor siya, ang plano, dapat ang gamitin niya ay yung plano ng Diyos. Kung bishop siya, ang plano, ang gamitin niya, plano ng Diyos. Ay maraming ngayong mga pastors, mga preacher, na turo ng turo, hindi alam kung ano, pupunta, ginagamit ang buwan, ginagamit ang pizza. Pag tinignan mo sa scripture, hindi mula doon sa original na devices ng Diyos. Ina-apply yung in the name of Jesus Christ, pero ang devices iba. Ang gumamit iba. Ibig sabihin, sa ilang libo, hindi lang po daan tao. Libo-libo ang mga taong pinaniwala dito. Sapagkat tiyak naman tayo na kahit nga sa time ko, sa 3 years inamin ko, hindi ko naintindihan ang aral ng Diyos. Ngayon, madali lang. Mag-research, madali lang po. Sapagkat ang devices ngayon sa teknolohiya, ang bilis. Di ba, nagtitik note ay karamihan. Ako, nagmula sa pagsimula, nagtitik note. Pero actually, yung pagtitik note, para sa akin po, ako malimutin din, pero para sa akin, mas maganda yung present mind, isip at puso mo, sapagkat mostly ang tinik-take note natin, hindi na po nare-review natin, na itago na natin. At may mga paso nakikita ko nagtitik note, isang notebook, dalawang notebook. Sabi ko, para saan yan? Kasi daw libro niya yan, yung aral, yung unawa ng Diyos, nakalagay doon. Pagdating ng araw, review ng reviewin. Wala kang tiwala sa Espiritu Santo. Ay, meron. Ay, basta sarili mong diskarte. Ano? What is our devices in our time to believe as in the name of Jesus Christ, the Son of God physically, in the name of God, Jesus Christ comes from the Almighty God, if we took name. Now, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Yung word na ito, binuraan na yan, pinalo na yan, pinagtatawanan na yan, sinipa na yan, sinugal pa ang kanyang mga damit. Ngayon po ang nangyayari, pag natalo ka sa debate, lahat ng congregation mo sa akin, sugal yon. At kung makikita mo sa Lunita, makikita mo sa mga circle, nagdedebate ang mga religious tungkol sa Biblia na parang mga lasing. Ito po ay observation ko na kalimitan sa mga grupo na na-obserbahan ko po, ginawa na lang lasingan ang Biblia. Tulad ng lasing na di alam ng sinasabi, kinukontra doon, sinang-ayunan dito. Kampi-kampi politics system. Pero Biblia pa rin. May Diyos pa rin silang kinikilala. Now, paano natin makita na ang mga ito ay kasangkapan ng Diyos? Kanina binanggit ni Paul niya, huwag niyong gamitin ang inyong sarili bilang kasangkapan ng kasalanan or ng kalikuan or ng kasamaan. Dito makikita natin mga kapatid kay Chris, sapagkat itong mga ito may family. Okay? May asawa, may anak, may apo na. Di ang dami na yan. Tapos makikita ka sa television, nakikita ka sa TV, nakikita ka sa FB, na itong tatay ko, itong nanay ko, itong tiyahin ko, itong tiyuhin ko, itong taong ito, ba't ganun ang sinasabi na kapag lumaki ang apo, anak tulad kanina, kung anong natutunan ng nanay, yan din yung anak. Na kung ang plan ng Diyos at hindi masunod
ng una nating mga ninuno at nilinaw ng Malakias chapter 3 verse 7 na ang pagsuway ng ating mga ninuno mula pa sa una nating mga magulang, mga tuntunin sinira nila. Pagdating sa ating panahon, hindi nakalayuan sa ating pinag-uusapan that plans and devices of men will be defeated. So kung ang bansa natin may alam sa Bible ang ating presidente, mga senador, congressman, mayor, barangay captain, ako'y naniwala 100% sa gana ang ating bansa. Walang nakawan. Ang tanong, nasaan ang mga ilang libong grupo sa bansa ng Pilipinas? Like Cardinal, pare, obispo, mga pastor, mga bishop. Nasaan ngayon yun? Kailangan nila ang tulong ng mga religious group. Halimbawa, merong 10,000 leaders. Bawat leaders may mga followers, sabihin na lang natin 5. I-times mo yun, ganun karami. Mag-advise ang ating presidente, magmula sa presidente hanggang sa barangay captain. Nasaan ngayon yan mga yan? Hindi kaya nagkanya-kanya na lang business ito? Itong nangyari po, para makita natin sa scripture, sa mga nagsusuri. Balikan natin yung Ezekiel chapter 16 verse 47. Ito po ang pagkasabi sa Biblia. 47. Hmm. Gayon may hindi ka lumalakad sa kanilang mga lakad, Hmm. o gumawa man ng ayon sa kanilang kasuklam-suklam, Hmm. kundi wari na pakaliit ng bagay. Hmm. Ikaw ay hamak na higit kay sa kanila sa lahat ng iyong mga lakad. 48. 48. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, ang Sodoma na iyong kapatid na babae ay hindi gumawa. Hmm. Siya o ang kanyang mga anak na babae man, na gaya ng iyong ginawa, ng ginawa mo at ng iyong mga anak na babae. 9. Narito, ito ang kasamaan ng iyong mga kapatid na babae na sa Duma. Kapalaluan, kayamuan sa tinapay, at ang malabis na pakinghangaan kapahingahan ay nasa kanya at sa kanyang mga anak na babae. Hmm. At hindi man niya pinalakas ang kamay ng duka at mapagkailangan. 50. 50. At sila'y palalo at gumawa ng kasuklam-suklam na harap sa harap ko. Hmm. Kaya't aking inalis sila ayon sa aking minagaling. 51. 51. Kahit ang Samaria ay hindi nakagawa ng kalahati ng iyong mga kasalanan, Hmm. ngunit pinarami mo ang iyong mga kasuklam-suklam na higit sa kanila, Hmm. at iyong pinabuti ang iyong mga kapatid na babae sa pamamagitan ng lahat mong mga kasuklam na iyong ginawa. Yan. Kung ibibilangin mo isa-isa, in how many thousands of family are committed in any sin? Yung kasangkapan, usually, individually, ginagamit ang ating sarili bago tayo naging tunay na mananampalataya sa Diyos sa paggamit ng kasangkapan na mali. Nung ginamit natin ang ating katawan sa isang pamamaraan, plano sa ating sarili, kung ano-ano ang ating iniinom at kinakain. At nung tinawag tayo ngayon sa paglilingkod sa Panginoon, bawal na yan, bawal na ito, bawal na ito, bawal na yan. Sigarilyo, pag-iinom ng alak, paglalasing, na hindi na pwede sa templo ng Diyos na bilang kasangkapan ng Diyos. At sa dami nito, yung taong binago, ang mga lingkod ng Diyos na binago. Ang pagbabagong ito ay magmula sa Kanya na itong pagbabago ay mula sa Diyos, nahayag sa mga propeta, tinuro ng mga propeta, sinulat ng mga apostol, na hanggang kay Apostol Pablo, ang lahat ng ito ay nahayag kay Kristo. At sa panahon natin, dahil ang kaloob hindi nagbabago, ang aral ng kabuuan na ito, and more than how many billions today, kung ang sino mang kasangkapang ginamit ng Diyos, men and women, you are the devices of God. Gawin mo ang pinagawa ng Diyos sa iyo.
yung thousands of sin in every individual, leader man, followers. Ipakita mo lang na bilang leader, tulad ng ina, tulad ng ama, ipakita mo lang yung naging instrumento ang iyong sarili mula sa Diyos as a devices, as men and women, bilang kasangkapan. Sinulat ni Paul, ayon dito sa Hebrew chapter 9 verse 21, gaano kahalaga ito sa Diyos kasi po ang tao ay mahalaga sa Diyos. Gayon din ang tabernakulo at ang lahat ng mga kasangkapan sa Mm. mga ngasiwa ay ipinagwiwisikan niya ng dugo Mm. sa gayon ding paraan. Mm. Bakit pinagwiwisikan? Sapagkat iyong mga kasangkapan, sagrado yan sa Diyos. Yung dugo ng hayop, yun po ang dugo na winisik sa kasangkapan. But in our time, through Jesus Christ, dugo na po ni Kristo ang nasa ating katawan. Bago lumabas si Moises sa Egypt, sinabihan siya ng Diyos, yung dugo ng hayop na inyong pinatay, lagyan nyo ng dugo ang bawat hamba ng bawat bahay. Ang purpose noon, upang pagdating ng salot, yung bahay na may dugo sa hamba, lalagpasan. Sa time natin, as devices of God, yung devices na ito, pagdating ng banta, ng lindol, ng baha, anumang plans, those are devices are doing against of God. Ang wrath of God, ipapakita ng Diyos ang violation, yung plan of men as a devices in this nation, kung paano at naging mali ang kanyang pamamalakad. Ibig sabihin, kapag ikaw ay lingkod ng Diyos, meron kang vision, tinanggap mo sa Panginoon, ingatan mo yon kasi may instruction ang Diyos sa iyo. Pag binigyan ka ng instruction ng Diyos, huwag mong baguhin yon because you are one of His devices. Napakapalad ng isang tao kapag ginamit siyang, okay, tinawag siyang pastor, tinawag siyang bishop, tinawag siyang cardinal, tinawag siyang. Ngayon, kung anong position po ang merong mga leader sa panahon po natin ngayon, that it will be defeated like Esther, like nung king, nung Samuel na binasa kanina, kung paano siya mag-isip, paano magplano. Kasi po ang tatay, ang nanay, kapag siya nakatingin sa susunod sa kanya, ganon din ang mangyari yung susunod sa kanya. Pero kung ang tatay, ang nanay, titingin sa original na devices na ginamit ng Diyos tulad ng mga propeta, tulad ng mga apostol, through Jesus Christ, ang mga anak ngayon ay lalakad ayon din sa original na itinakda ng Diyos. Eh ngayon, may alam o wala sa Biblia, lahat ngayon sumusunod sa tradition ng tao. Ano nangyari sa environment natin? We are on today sa Alabang, Mandaluyong, Paranaque, Tondo, Bagong Silang. Year 2000 ang Bagong Silang, napaka-worst na lugar. Nung pagdating ni Duterte, 100%, 95% nalinis ang mga drug addict. At hindi kasalanan ng mga naging drugs sapagkat yun ay sitwasyon ng isang environment na tayong mga magulang hindi pa talaga fully nakaunawa doon sa aral na binigay ng Diyos. Kaya ilang mga drug addict na napatay, ilang ang mga nakulong sa rehabilitation, ilan ang mga na-rehab na nabalik na hindi din gumagaling. Anong nangyari sa magulang? Anong nangyari sa family? Paano pinaiiral ng nanay tatay ang pag-handle sa family? Kaya, as a devices of God,
as a servants of the Lord. Hindi tayo pwede magiging ibala kayo sa buhay nyo. Wala akong pakialam, basta kami masaya o sa iyong pamilya. Hindi po ganon. Sapagkat bawat individual, isa sa mga kasangkapan ng Diyos, hindi tayo pwedeng maghugas ng kamay. Okay, gusto mong tumulong sa mga dali, tumulong ka. Gusto mong gumawa ng tama sa ikalalahati ng Diyos, di gawin mo. Gusto mong tumibay sa paglilingkod sa Diyos at makatulong sa kapwa, di gawin mo. Hindi yung duduruin mo yung ibang tao para yung tao ito mali, ako tama. As a devices of God, from the original, ang plano ng Diyos sa tao will be defeated in this world. So, worldly against God. Earthly against God. At doon sa earthly, doon sa worldly, lahat tayo nabubuhay sa daigdig na ito, kailangan nakadoon tayo sa original devices. Sino yung propetang ginamit ng Diyos? Sino yung Savior na ginamit ng Diyos? Sino ang ginamit na apostol sa Gentile setting? Kaya pag tumingin ka sa environment, kahit sa mga, alam mo, sa Moriones area, pag pumasok ka dyan sa mga gilid-gilid na kanto na yan,